Magandang araw, ako po si Abigail Gracia Legaspi, ang inyong tagapagbalita sa kauna-unahang digital news program. Ito ang Batang Gapo News TV, upang maghatid ng mga makabuluhang impormasyon at mahalagang kaganapan sa ating lungsod na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Para sa ating headlines, brand new fire truck na nagkakahalaga ng 17 milyong piso pinagkaloob sa Olongapo City. 23 land titles pinamigay ng lungsod ng Olongapo sa pangunguna ni Mayor Roland Paulino. 60 Seconds with Bureau of Fire and Protection Chief Inspector Mary Antoinette Buenconsejo. Para sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga, atin nating kilalanin ang That's My Tomboy ng Olongapo. Lungsod ng Olongapo tumanggap ng brand new fire truck na nagkakahalaga ng 17 milyong piso na pinagkaloob ng pamahalaang nasyonal. Para sa magandang balita, pakinggan natin ang kabuang ulat ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Isang bagong fire truck na nagkakahalaga ng 17 million pesos ang pinagkaloob sa syudad ng Olongapo mula sa Department of Interior and Local Government. Ito ay sinabay sa Fire Prevention Month na sineselebrate tuwing buwan ng Marso. Mabilis nating mairesponde itong truck na ito in cases of fire. Kasi po, katulad po ng sinasabi ko kanina, pwede siyang mag-discharge ng tubig 24 meters vertically pataas po, so equivalent sa 8-story high na building. So hindi na po natin kailangan mag-lay down ng hose na usually ginagawa natin sa mga responses natin. So right there and then, pwede na po tayong mag-discharge ng tubig. Ang naturang fire truck ay gawa sa bansang Austria. May mga kagamitan ding kasama tulad ng fire suit, helmet, jaws of life at iba pa. Personal na tinesting ni Olongapo City Mayor Roland Paulino ang bagong fire truck at mga kagamitan nito. Samantala, nagsagawa ng slogan making at essay writing contest ang Bureau of Fire para sa kanilang awareness campaign para sa Fire Prevention Month. Nagwagi si Daniela Rain Ibarrientos para first place sa essay writing contest, samantalang naiuwi naman ni Mary Joanne Olino ang top prize para sa poster making contest. Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. US Ambassador Philip Goldberg bumisita sa lungsod. Para sa buong detalye, narito si kasamang Ray Toledo. Bumisita kamakailan si US Ambassador Philip Goldberg sa lungsod ng Olongapo, sinyales ng matatag na relasyon ng Estados Unidos at ng syudad. Masayang sinalubong ni Olongapo City Mayor Roland Paulino kasama ang mga opisyales ng lungsod. Bagamat hindi nagbigay ng pahayag si Goldberg, sinabi naman ni Mayor Paulino na positibo para sa lungsod ang kanilang napag-usapan. Alam po ninyo, yung sinabi niya sa akin balita ay hindi ho magandang balita. Kung hindi, magandang balita para sa Olongapo. Para sa Batang Gapo News TV, Ray Toledo reporting. Ang pagkakaroon ng titulo ng lupa ay isang pangarap para sa isang nagmamay-ari nito. Kung kaya't ang hangarin ng ating pamahalang lungsod ay ibigay ito. Patunay dito ang 23 land titles na pinamigay kamakailan. Narito ang report ni Binibining Sheila Sambilyon. Laking ginhawa at pasasalamat ng 23 residente ng Olongapo sa pagtanggap nila ng matagal na nilang minimiting titulo ng lupa. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng Olongapo ang sentro sa pamamagitan ni Maripe Castillo sa pagpapabilis ng pag-aaproba ng mga titulo ng lupa. Ang titulo ay proteksyon ng mga mamamayan sa kanilang ari-arian, kaya't ang maging recipient ng halos 50 years ng inantay na titulo ay emotional na tinanggap ng ilan sa kanila. Naku mahal, maraming ng pagkakataon. Lahat ng klase ng honors copy meron ako, pero hindi ko nakuha yung titulong yan dahil mahirap ako. Naku maraming salamat kay Mayor. Talagang totoo. Sa dinami-dami sa kanya lang namabas ang titulong yan. Salamat ka. Maraming salamat. Para sa Batang Gapo News TV, Sheila Sambilyon nag-uulat. Programang pangkalusugan ng ating lungsod nilapit sa mga residente nating katutubo. Para sa buong ulat, narito si Mondi Gutierrez. Isang medical mission ang sinagawa ng City Health Department sa pangunguna ni Dr. Lloyd Brian Tuban
at Dr. Leslie Palma at iba pang staff para sa ating mga residenteng katutubo na naninirahan sa bundok ng Tralala sa Barangay Gordon Heights. Ang naturang programa ay pasok sa layunin ni Olongapo City Mayor Roland Paulino na dalhin ang serbisyong pangkalusugan sa bawat residente ng syudad. Maliban sa medical mission, namigay din ng kulambo ang City Health Department sa naturang lugar upang makaiwas sa sakit na dengue at iba pang sakit dala ng lamok. Maliban sa medical mission, nagsagawa din ng libreng gupit ang kasama nilang military kasabay din ng pagbibigay ng tsinelas. Para sa Batang Gapo News TV, ako si Monty Gutierrez, nag-uulat. Special Program for Employment of Students para sa mga deserving na estudyante, ikinasa na. Samahan natin ang ating kasamang si Ray Toledo sa kanyang report. Special Program for Employment of Students o SPES. Programang magbibigay daan para makapagtrabaho ang mga estudyante during summer, kung saan ang sasahurin nila ay ilalaan sa enrollment this coming school year. Tuloy ang tulong na ibinigay ng pamahalaang lungsod sa larangan ng edukasyon. Kabilang dito ang pagbibigay ng trabaho sa mga magagaling at masisipag na estudyante na may edad na 15 hanggang 25, ngunit kapusparad. Kailan lang ay inumpisahan na ang programang Special Program for Employment of Students o SPES. Lahat ay dumaan sa screening ng deserving students, mga mahihirap na nangangailangan. Ang prioridad ng programang SPES na hatid ng lokal na pamahalaan sa pakikipagtulungan na din ng DOLE. Karinsabay ng mga programang ito ay ginawaran ang PESO Olongapo ng award bilang Best PESO in Highly Urbanized City category ng Region 3 at elected naman bilang Secretary ng Region 3 PESO Managers Federation Incorporated si PESO Head Mario Esquilio. Patunay ng mas dumadaming programa para sa pagpapalawak ng pagbibigay empleo ang mga pagkilalang ito. Para sa Batang Gapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Abangan nyo ang mas pinaganda, mas pinasaya at mas exciting na Season 3 ng Biyaheng Gapo. Malapit na! Tara! Ako po yung bagong designated na City Fire Marshal po dito sa Olongapo. I'm a registered nurse by profession and graduate po ako ng Philippine National Police Academy batch of 1998. Pinili ko po na sumali or mag-join sa Bureau of Fire Protection dahil alam ko po na mas mapapractice ko po yung profession ko as a nurse dito po sa fire service. Bago po ako na-destino dito, galing po ako sa San Jose City, sa Nueva Ecija. So, mga 18 years in public service na po ako. Way back 2004, na-assign na rin po ako dito and saya po ako at nabigyan ako ng opportunity para po magsilbi ulit dito sa Olongapo City. Honorable Roland Paulino, sa mga suporta po niya, although national government agency po kami, sa mga previous na mga fire incident responses po namin, nandun po siya para magbigay po ng moral support sa amin. And we are here in the name of public service para maglingkod po dahil willing sila and committed na gampanan yung sinumpaan nilang tungkulin. Buwan ng mga kababaihan ngayong Marso, kaya't samahan natin si Binibining Sheila Sambilyon makisaya sa iba't ibang aktibidades para sa buwan ng kababaihan. Daan-daang kababaihan ang lumahok at nakiisa sa pagbubukas ng Women's Month celebration na may temang "Wana, ang tatag mo ay tatag natin sa pagbangon." Sinimulan ang selebrasyon sa isang walkathon na pinangunahan ni Women's and Children Protection Chairman Cynthia Paulino na nagsimula sa SM Olongapo at nagtapos sa Rizal Triangle. Iba't ibang programa ang inihanda para sa nasabing selebrasyon tulad ng pagtatanghal ng mga nanay mula sa iba't ibang daycare centers. Kasabay din sa programa ang medical at dental mission, free haircut, free massage, free livelihood trainings at free breast consultation. At bilang pagkilala sa mga buntis, nagsagawa ng buntis party
kung saan nagkaroon ng Search for Mrs. Buntis 2014. Mayroong representative kada barangay ang naglaban-laban, binigyan din sila ng mga bitamina. Kailangan talaga natin ang mga information. Marami kaming nakikitang mga kaso na preventable naman, pero due to lack of information sa ating mga buntis, hindi natin naiiwasan. So sa pamamagitan ng mga activity na ito, nagre-reach out kami sa kanila para magbigay ng mga lecture na hindi nila karaniwang naririnig sa everyday na activity nila. Maganda yung may ganito silang event kasi tanggal stress, ganon. Tapos, nag-enjoy. Kahit nabuntis ka, na-enjoy mo pa rin yung pagbubuntis mo kasi hindi lang yung lagi ka na sa bahay, ganyan. Ayun po. Patuloy din ang paghahanap para sa Ulirang Ina 2014. Narito ang mga paraan ng nominasyon. Para sa Batang Gapo News TV, Sheila Sambilyon nag-uulat. Stranded dolphin ni-rescue ng Ocean Adventure. Pakinggan natin ang report ni Miss Cathy Mancauram. Isang spinner dolphin ang dinala sa Subic Bay Freeport matapos itong masagip sa karagatan ng Gabot, Ilocos Norte kamakailan. Mahina at hirap lumangoy yung naturang dolphin na matagpuan ng mga residente sa naturang lugar. Sa tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR, at ng Provincial Agricultural Office at Provincial Veterinary Office, nadala ito sa Ocean Adventure sa Subic Bay Freeport kung saan patuloy ang pagre-recover ng dolphin. Pinangalanan na din ng mga staff ang naturang dolphin ng Valentina. Ang treatment niya includes 2 kinds of antibiotics, amoxicillin and ciprofloxacin. Tapos since meron siyang muscle injury, we are also giving her vitamin E with selenium. Tapos may damage din yung liver niya, so we're giving her Silimarin. And everyday binibigyan namin siya ng fluids kasi medyo she is still dehydrated. We are still providing her round-the-clock care kasi hindi pa rin siya nakaka-swim ng maayos. If you leave her by herself, sometimes lumulubog siya and nagtitil to the side. So swimming ability niya is still not back to normal. Sa kasalukuyan ay may isa pang dolphin ang dinala sa Ocean Adventure. Nananawagan din ang Ocean Adventure at ang Philippine Marine Mammal Stranding Network para sa mga gustong mag-volunteer sa pagbabantay ng dolphin. Maaari po ay makipag-ugnayan lamang sa Ocean Adventure sa numerong 252-9000. Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancauram. Prangka siya at totoo. Ating mas kilalanin si Kim Valerie Orencio sa Olongapeño may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ni DJ Nicole Jose. Kung di man maganda yung buhay, pagandahin, di ba? Kasi kung lagi kang malungkot, ano mangyayari sa'yo? E di pasayahin mo sarili mo sa simple na bagay. Nasusukat ang tagumpay sa hindi pagsuko sa anumang pagsubok ng buhay. Basta ibinigay mo ang lahat mo, lagi kang panalo. Malakas na personalidad ay taglay niya. Tibay ng loob, pagsisikap, pagtitiyaga. Narito po ngayon ang kwento ni Kim Valerie Orencio, ang That's My Tomboy ng Olongapo. Pinauwi ako ng mama ko dito kasi bawal talaga mga tomboy sa Dubai. So, doon kasi napapatrobol na rin ako. Imbis na pumasok ako, nagkakating na ako. Nakikout ako kasi pumasok ako lasing. Hindi na ako pumapasok. Umalis ako sa bahay, hindi ako umuwi. Hanggang naghahanap na sila, hindi na nila ako makontak. Yung nahanap naman na nila ako, sabi ni Mama, tama na. Umuwi ka na ng Pilipinas. Everybody deserves a second chance, aniya. Tanggap niya ang mga pagkakamali niya. Naging pasaway, ilang beses na kick out sa school at marami pang iba. Lahat naman siguro natatry yung bisyo. Nasa atin na lang yun kung itutuloy o hihinto. Kasi minsan malululong ka na hanggat sa ikasisira ko, di ba? Pero ang importante ay ang pagnanais niyang magbago at muli makipagkasundo sa kanyang ina, sa kanyang pamilya. Parang nagalit ako kasi parang nilalayo niya ako sa mga tropa ko. Siyempre, hindi ko pa maintindihan sila lang nakikita ko eh. Hindi ko na nakikita yung pamilya ko eh. Siguro lost lang ako kasi si ate ko kasi umuwi ng Pilipinas. Kumbaga, nawala yung parang mag-guide ba? Kasi iba yung closeness namin ng ate ko. Naaalala ko lagi siya yung nagbibihis sa akin, nagpapaligo, syempre, di ba?
So, natatandaan ko yun kung paano siya nag-alaga. Siya ang tinanghal na first runner-up sa patimpalak sa isang noontime show sa telebisyon para sa mga tomboy. Husay sa pagkanta, galing sa pagsayaw ang ipinamalas niya. Ang nasabing contest ay nagsilbing daan din upang matanggap siya ng kanyang ina. Mula nung showtime, parang nabuksan yung isip niya, di ba? Tapos si ate ko, mas lalo kaming naging close. Pasalamat ko sa showtime, binigyan nila ako ng chance talaga. Siya si Kim Valerie Orencio, 20 taong gulang mula sa Barangay Barreto. Ipinanganak taong 1993, unang araw ng Agosto. Pagiging online teacher ang nasubukang pasuking trabaho. Pangalawa sa 3 babaeng magkakapatid, lumaking malayo sa piling ng mga magulang. OFW ang kanyang ina, produkto ng wasak na pamilya. Sabi nila, sana hindi ka magbago. Sana hindi ka lumaking ulo, magyabang. Sabi ko, ang sinasagot ko sa kanila, pag nagbago ako, unang-unang magagalit sa akin pamilya ko. At para saan pa magbabago ako? Kung paano ka nakilala, yun ang ipakita mo. Diba? Mga pinagdaanan niya ay aminado siyang dahil sa kahinaan niya, impluwensya man ng kapaligiran o ng iba. Ipagpatuloy ang pag-aaral lang sa ngayon ay hangad niya, ang paghahanda sa kinabukasan gamit ang cash prize na natanggap niya. Lahat ng tao deserving ng second chance. Ibibigay din naman sa inyo yun. Kung ginusto. Lahat ng choices natin may kabayaran. Whether it's a good choice or a bad choice. Magbago na lang. Kasi ang nanay, alam lahat sa anak eh. So pinaka-importante siguro sa akin, mama ko. Kasi alam ko yung hirap na dinanas niya. Na hindi ko siguro mararanasan. Kasi binigyan niya ako magandang buhay. Sa loobin at katapatan ay mga bagay na pinahahalagahan niya. Ang paggawa ng nararapat, ang paggawa ng tama. Mahalaga din para sa kanya ang kagustuhang makabangon pagkatapos ng pagkakadapa. Ito po ang Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batang Gapon News TV. Ako po si Kathleen DJ Nicole Jose. Hanggang sa muli. Para sa ating ulit pang kabuhayan, narito muli si Michelle Mortel. Magandang araw! Oras na para inyong malaman mga trabaho o negosyong naghihintay sa inyo. Alamin ang mga bagong job openings lokal man o abroad mula sa SBMA Labor Center at Public Employment Service Office. Grab the opportunity right away! Samantalahin din ang mga free livelihood trainings mula sa ating Livelihood and Cooperative Development Office. Magsadya agad sa kanilang opisina sa 2nd floor ng City Hall para magpalista dahil limited slots lamang po ang available sa bawat training course. Good luck sa inyong job hunting at tsaga-tsaga lang. Muli ito ang inyong kaibigan at kapartner sa job hunting, Michelle Mortel, na nagsasabing ilalapit ko sa inyo ang trabaho pero dapat applyan at pagsumikapan mo. Bye! Tapos na naman po ang isang linggo. Sana'y nakapaghatid ang kauna-unahang digital news program na Batang Gapon News TV ng mga mahalaga at makabulang impormasyon sa mga Olongapeñong narito sa syudad at nasa abroad. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Para po sa lahat ng kababaihan, Happy Women's Month po sa ating lahat. Samahan niyo ulit kami sa susunod na linggo para alamin ang mga kaganapan sa ating syudad. Muli, ako po si Abigail Gracia Legazpi, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay, Olongapo!
Abangan nyo ang mas pinaganda, mas pinasaya at mas exciting na Season 3 ng Biyaheng Gapo. Malapit na! Tara!